So, hi, ayun guys, no. Unang video natin 'to sa ating YouTube channel, no. Ano lang ako, tutorial lang ako, no. Share lang ako ng nalalaman ko about sa civil engineering, no. Tingnan natin kung anong matutulong natin sa inyo, no. So, ano, 'yun, wala nang mahabang intro. Discuss natin tong flexure in reinforced concrete beams, no. So, reinforced concrete beams, yun yung mga beams na gawa sa concrete saka merong reinforcement na mga rebar ganun, no. Ayun. So, ito yung ating cross section ng isang beam section na reinforced concrete section, no. Ayan yung ating ECCF, no. ECCF diyan nag-occur yung extreme concrete compression fiber, no. So ano ba yung tsura niyan, yung bakit mahalaga yung ECCF na yan, no. So share natin tong screen natin. So kunyari meron tayong beam section na ganito, no, na gagawin natin ng support, no. Say simply supported, no. Sabihin natin simply support yung section natin. Syempre meron kang subjected yan sa loadings yung beam section mo, no. And kunyari na lang pantay yung load, no. Sabihin natin uniform load yan. Kunyari na lang pantay. Ayan, may mga loadings ka dyan. Ayan, uniform load. Tapos paano ba ang bending niyan ng beam, 'di ba? Pag ganito, no. Assume na lang natin na pantay. Ngayon, yung ECCF, no, yung sinasabi, yan yung sa topmost fiber pagdating sa beam. Kasi ito yung nakaka-experience to ng ito yung nakaka-experience ng tension side to. Tapos ito naman taas, yung nakaka-experience ng compression. Kumbaga nako-compress siya, no, tapos yung baba nagte-tension. Yun din yung concept ba't tayo naglalagay ng reinforcement sa dito, no, dito sa side na to, kung bakit nandyan yung reinforcement. So yun yung yung dahilan nun, no. So ayun yung concept ng ECCF, no. Bali ba't mahalaga yung ECCF? Kasi diyan tayo nagsusukat ng mga na effective depth, no. Effective depth pala, by the way, yun yung no, distance mo ng ECCF papunta dun sa sa centroid ng mga bakal na sa tension bars mo. Also, meron tayo dito ang concrete cover. Pag beam 40 mm minimum 'yon, no. Base yan sa NSCP 2015. Tapos clear spacing natin 25 mm din minimum, no. Actually yan 25 mm or 4/3 ng diameter na aggregates mo. Pero usually yung ginagamit natin 25 mm, no. Ba't mahalaga yon yung CS o yung clear spacing? Kasi kapag may hindi ka enough na na clear spacing, hindi magpo-flow yung concrete mo dun sa section mo or dun sa beam section mo, di yan magpo-flow, no. Harangan ng bakal. Also, pagkuha pala na effective depth, no, guys, no, height o yung overall depth ng beam, tas minus mo yung yung concrete cover na yan 40 mm nga, no. Tapos yung diameter ng stirrups, tas diameter ng main bars over 2. Kasi ang effective depth natin is yung sa centroid nung tension bars papunta dun sa ECCF. So ayun, kaya siya DB over 2, no. Ayan. Pag sa singly pala to, no, singly reinforced. Ayan. Tapos dito sa video natin, lang, puro ultimate strength design lang to. USD or LRFD, yun yung mga factored loads. Tapos nag-apply tayo ng reduction factor dun sa moment capacity natin. So ito yung mga usual na na ultimate load combinations. Ayan, makikita nyo to sa NECP 2014, yung 1.4D, tas 1.2 ng dead load, plus 1.6 ng live load. Pinaka-famous to, no? Itong 0.5 LR or R, minsan din na include kasi hindi naman tayo nagre-reduce ng live load. Ayan, 1.2D, tas 1.6. Minsan, pag may lateral, 1.0 ng live load or 0.5 ng wind. Pero sa beam kasi, wala naman tayong lateral, no? Hindi lagi. Pero madalas wala tayong lateral loads, no.
Usually sa column yon. Ayan. So, ayun lang yung mga few na load combinations na makikita natin sa NSCP 2015. So, ayan. Ito nga pala yung itsura ng isang singly reinforced beam section, no? Ayan yung itsura niya na pag hinimay-himay mo, medyo no, tanggapin muna natin yung yung nasa harapan natin kasi pero ma-appreciate natin yan pag nag-solve na tayo mamaya. So ayan, ito yung itong na to, yung Whitney block tawag diyan, no. Base lang din to sa ACI 318-14. Ayun yung Whitney block natin, yan yung yung strength na dinadagdag ng concrete. Tapos ito yung tension natin, ito yung para sa bakal, yung sa reinforcement natin. So, ayan kasi Whitney block na yan, ganyan yung itsura niya, no, pa-curve. Pero, ginawa is kaya naging 0.85 F'(C) is na lang, kinonvert siya sa isang rectangular na force, no. Tapos, para mas madali rin yung computation. Ayan. So, dyan, mag-equate ka lang dyan ng C is equal to T. Tapos, makakuha mo yung moment capacity, no. Lever arm mo, D minus A over 2. Ayan. Tapos yung A pala, no, yun yung depth ng compression block mo, no, yun naman yung sa concrete. Ayan. Tapos, area lang yan, no, area, A times B. Tapos yung sa steel, yan yung tension, no, tension. So, ayan, meron tayo dito VMN mo is equal to phi o yung reduction factor times 0.85 F'(C) times A times B times D minus A over 2. Again, yung A yung depth ng compression block, no? Tapos yung B mo yung width ng beam. Then yung D, yun yung effective depth. Ayan, pwede rin naman, try mo, pero pareho lang to lalabas dito, promise. VMN is equal to phi AS FS. FS by the way, yung steel stress, no? Yung F'(C) yun yung compressive strength. Yung FS naman, yun yung actual steel stress. Times D minus A over 2, no? By the way, meron tayong concept, no? Ang conversion kasi ng ng A papuntang C is A is equal to beta 1C. Ayan, so by the way, yung C pala natin is yun yung depth ng ng compression block from neutral axis. Hindi ako sure. Wait lang, let's check ko yung reference ko. Ayun, depth of neutral axis from ECCF, no? Yun yung C, no? Yan yung ginagamit natin pagkuha ng actual steel stress, no? Ayan guys, no, may concept tayo dito na kapag ang F'(C) mo is less than 28 megapascals, ang beta 1 mo ay 0.85. Hindi ko nalagay dyan, beta 1 yung equivalent nyan. Kapag naman ang F'(C) mo is greater than 28, no, 0.85 minus F'(C) minus 28, tas times mo sa 0.05 over 7. Ayan, again, no, pang to itong Fs na to, 600D minus C over C para to sa singly reinforced section. Okay, etong tension, itong mga phi factor natin, no, mahalaga to yung mga reduction factor, no, madali to kasi makalimutan yung mga formula or yung mga gamit, no. Tension control, masasabi mong tension control lang yung beam section kapag ang actual steel stress mo na nakuha mo dito sa Fs equal to D minus C over C ay greater than or equal to 1,000, no. Phi mo dyan 0.9. Ngayon kapag naman Fs mo is less than 1,000, gagamitin mo phi ay 0.65. Kapag naman transition, no, Fy mo ay yung Fs actual steel stress mo nasa gitna between ng Fy saka ng 1,000. So ka diyan, magpo-formula ka diyan para sa reduction factor mo kasi transition zone ka na. 0.65 plus 0.25 Fs minus Fy over 1,000 minus Fy. Okay. Ayan. Ay hindi, bago muna yung problem types, no? Ano ba kasi yung mga ano ba kasi yung mga phi factor na yan? Nakadepende yan sa failure mo. Failure mo nung beam section mo. Yung tension control na failure, yung sinasabi nating under reinforced, no? Lagay natin under, hindi, block gamitin natin. Under reinforced. Big sabihin na under reinforced section, no, mauunang mag-fail, mauuna or first magpe-fail, ano yung English nun? Hindi ko alam. Yan na lang. Still fails first. Still fails first. No, ibig sabihin yan, bago yung concrete.
Ibig sabihin no guys no, kapag pag yun kasi yung mas ini-aim natin na design pagdating sa beam section, na dapat mauna ang steel mag-fail muna bago ang concrete. Kasi ibig sabihin niya, pag nagpe-fail muna yung steel mo, hindi siya kasi siya paunti-unti siya yung failure niya. Unlike sa concrete na pag nag-fail, biglang baksak na yon, no? So, pag nag-fail yung steel mo una, ibig sabihin nun, mag-show muna siya ng cracks, no? Mas okay yon, mas okay yon, no? Kasi sa perspective natin, pag nakikita natin na may crack, ibig sabihin may mali, no? So, unlike dun sa pag-concrete yun na una, delikado yun. Kasi, ibig sabihin nun, intact pa yung mga bakal mo, pero wala na yung concrete. Yun yung sa over-reinforce. Over-reinforce yung pag ganun, no? Na kapag ang concrete yung nauna mag-fail. Concrete fails. Pasensya sa sulat, no? Concrete fails first. Ito ang ang design consideration na gusto natin, yung under-reinforced, no? Magpe-fail muna si steel para merong signs of failure. Ayan. Gawin natin to. Ayan. So, ayan problem types, no, pagdating sa design ng reinforced concrete is meron tayong dalawa lang. Analysis saka design. So, paano natin masasabi na analysis yung problem or design yung problem? Saka ano yung mga hinahanap? Ayan, pag analysis, no, mag-a-analyze ka ng beam section, ibig sabihin, given na yung width nun, yung depth, saka yung number of bars, no, a-analyze mo na lang siya, kakalculate mo na lang yung moment capacity niya. Tapos, kunin mo yung DCR, compare mo sa actual moment, saka sa capacity. Yung DCR, yung pala yung demand capacity ratio, no, kapag less than 1, goods yun. No, kapag more than 1, magpe-fail. So, ayan, pag design naman ng ng isang beam section, no, given yung maximum moment mo, tapos kakalculate, kailangan ma-compute mo yung number of bars na na kailangan ng isang beam section para makaya niya yung yung load. Ayun. Ayun lang na mamaya natin ma-distinguish natin 'yan, no. Ayan, design criterias, the design criterias. Steel ratio natin, rho is equal to ASBT, no? Minimum steel ratio, no? Rho min ng isang beam section, maximum na tong dalawang formula na to. Etong 0.25 square root ng F prime C over Fy or 1.4 Fy. Tapos ang minimum steel reinforcement natin, AS min is equal to rho min times BD. Ayan. Tapos ang AS max mo, rho max times BD. Yung rho max pala, dito natin malalaman kung ang isang beam section natin ay singly or doubly, no? So kapag minimum strain mo ay 0.004 or Fs mo ay greater than 800 or equal to 800, gagamitin mo dyan formula yung 3 over 7 times 0.85 F prime C beta 1 of over Fy. Tapos pag tension controlled naman or minimum strain mo ay 0.005 or ang Fs mo ay greater than 1,000 or equal to 1,000 MPa, you know. Kapag Rho max na tension controlled, formula mo dyan 3 over 8 times 0.85 F prime C beta 1 over Fy. Ngayon ito, dalawa to. Kapag ang AS required mo ay mas malaki kaysa sa AS max, yung nakuha mong AS required, so pag solve mo ng design, mas malaki sa AS max na nilabas dito, depende yan kung kung ang hinahanap mo strain ay 0.005 or 0.004, doble yan kapag AS required greater than AS max. Kapag AS required mo less than AS max, single lang. Okay? If Fs is less than 1,000, design as doubly. If Fs is greater than or equal to 1,000, single lang. May meron tayong balance condition din pagdating sa sa beam design, no? Ibig sabihin nun, kapag balance condition, sabay magpe-fail yung bakal sa concrete. Sabay yung failure nila. So, para makuha mo yan, yung mo dyan, yung C mo, C kasi makukuha mo dyan sa design, Fy is equal to 600 D minus C over C. Ayan. By the way, no, saan pala galing yung mga Fs is equal to 1,000, na yan, mga yan, galing yan sa strain. Sa strain, no, yung strain na
pag tension ng strain mo 0.005. Tapos nagta-times tayo diyan ng 200,000 MPa, no? Tapos ayan 1,000 to. 1,000 MPa yan. Ayan yung tension control. Kapag naman ang strain mo ay nasa transition, based doon sa sa design criteria, 0.004 naman yan times 200 MPa 800, no? Ayun. Yun doon galing yun yung mga 1,000 saka 800. Okay. So ayan, analysis ng doubly reinforced beam. Kapag analysis ulit, no, again given yung section properties mo sa reinforcement, tapos meron kang CC plus CS, equilibrium yan is equal to T. Tapos, yung equilibrium na equal yan dito sa 0.85 F prime CAB plus A prime S, no, times F prime S minus 0.85 F prime C is equal to ASFY. Ngayon, ano yung mga bago nating characters dito? A prime S saka F prime S. Yung A prime S mo, yun yung steel reinforcement mo sa top bars. Yun yung compression steel. Tapos yung F prime S mo, yun yung steel stress mo dun sa compression steel. Pag prime, taas yun, no? Sa compression steel yun. Ayan. Tapos i-assume mo na tension siya, pareho, yung compression saka yung ay hindi pala, assume mo na mag-yield. Assume mo na mag-yield yung dalawang steel mo. Tapos be-verify mo yung assumption dito sa formula na to. Anong nagbago, no? Doon lang naman sa F prime S, nagbago lang is 600 C minus D prime over C. Ayan, tapos ito lang yung PMN nila. Na doble, no? Na doble. Pero isa lang yan. Pag design naman, no, i-assume mo, design ng doble, i-assume mo na singly muna siya. Tingnan mo kung kaya muna. No? Tapos, pagka-assume mo ng singly, pero ang lumabas, AS required mo is greater than AS max. Doble na yan. O kaya, pag dito sa equation na to, by the way, may dyan, no? Quantity yan, D minus A over 2. Ano na yan, if hindi mo ma-solve yung A, ibig sabihin sobrang laki nung depth ng compression block mo. Ayun na yung matic na yan, doubly reinforced na yan. So, steps, no? Solve mo yung AS1 and PMN1 based sa AS max. Ano yung AS max? Balik tayo dito. Ito yan yung Rho max. Makukuha mo yung Rho max dyan. Tapos makukuha mo yung AS max, no? Solve mo yung PMN1 mo, tapos solve mo yung AS1 mo. Tapos, kapag ang FS nung PMN1, yung AS1 mo is greater than or equal to 1,000, singly siya, tapos tension pa. Mas madali yon, no? Pero pag nag-less than, double na yon, tas transition na. Yung PMN2 kasi ibig sabihin nga pa kaya ka nagpi-PMN2, kulang yung capacity ng PMN1 mo. So para mo makukuha yun, MU minus PMN1. Ma-solve mo yung AS2 mo doon. Bali dadagdagan mo ng bakal yung sa tension. Tapos makukuha mo rin yung sa compression bars gamit tong equations na to. Ayan. CS times D minus D prime is equal to tension steel additional D minus D prime. Tapos, ayan, A prime S, F prime S minus 0.85 F prime C, equal mo sa AS2 FS. Tapos yung total ng steel, steel reinforcement mo para sa tension bars, AS1 plus AS2. Ayan. Ayun lang, no? Tignan na, solve tayo ng mga problems para mas ma-appreciate natin lalo yung yung concept. Ayun, solve tayo ng problem, no, about sa reinforced concrete beams. Ayan, USD by the way, no, ultimate strength design. So, excuse me. Given ako ng problem dito. Actually, itong mga problems na to galing din to sa sa mga exercise ng prof ko, no. Shoutout sa prof ko diyan. Sir, iramin ko muna yung mga problems mo. Okay. 'Yan. Given tayo ng problem dito, may sagot na rin, no, para di tayo malito, 2 decimal places lang. Okay. Ayun, given tayo ng a singly reinforced beam has the following properties. F prime C is equal to 27.9 megapascals. Fy is equal to 420 megapascals. Beam dimensions are to be width, no? Width natin, B is equal to 27 cm or that's 270 mm. And also, we have a height of 58 cm or 580 mm. So, given tayo ng reinforcement na 4 na 34 mm bars. And also, we have a 10 mm stirrups, no?
Hanap dito, calculate the ultimate moment capacity of the beam in kilonewton meters. So when we say ultimate moment capacity, guys, ultimate moment capacity, that's VMN. Since ang sinabi niya ay ultimate, lalagyan mo siya ng reduction factor based sa kanyang failure. Tas pag sinabi naman no na nominal, kunyari nominal lang sinabi diyan, MN lang. MN lang. Nominal moment capacity. Yan. Ano ba yung nominal moment? Wala kaya apply na any reduction factor. So as is siya. Okay, sige, solve tayo, no? Drawing natin, no, para totoo. Ayan, this is your beam section. Ang sabi, yung width mo daw ay 27 cm or basically that's 270 mm. And also you have a height of 58 cm and that's 580 mm. 580 mm. So, yan, sige. Tapos, meron ka pa daw na, ano dito, reinforcement, no? Kapag hindi kasi sinabi, kung saan yung reinforcement na yon, yung apat na 34 mm, so, i-assume natin yun, nasa yun yung sa tension side. Tension side yung reinforcement na yon, no? Yan, sabi niya, apat na 34. Apat na 34 mm. Tapos, 10 mm stirrups, no? By the way, lagay muna natin yung mga properties natin. We are given an F'(C) of 27.9 megapascals. No. Tapos, given din tayo ng yielding capacity or Fy ng steel. That's 420 megapascals. No. Tapos, meron tayo dito na na 10 mm stirrups, no? And we don't have an effective depth. So, solve muna natin yon yung effective depth, no? And based sa ating concept kanina, ang effective depth mo daw ay height minus concrete cover minus diameter ng stirrups minus dB over 2. Because, yung effective depth natin, drawing natin, no? Effective depth natin, nag-aakyan, wait lang. Yung effective depth mo, nag-aakyan sa centroid ng reinforcement. So, this is your effective depth, D. No? Ayan. So, sige, pwede natin i-solve, no? That's 580 minus concrete cover for beams. Since we are not given any concrete cover, we'll use the minimum of 40 mm. 40 mm. Minus diameter ng stirrups, which is given then, no? 10 millimeters times mo sa dB mo na 34, minus dB mo na 34 over 2. Since nga, nag-aak siya again sa centroid ng bakal. So, sige, solve natin yung D natin, no? Calcu pala, guys. May aura na akong calcu dito. Sabayan nyo na lang sa pagsusolve, no? Kasi hindi ko siya mapakita dito, no? Wala pa ako nung ganung app. Okay, so, yan? That's 580 minus 40 minus 10 minus 34 over 2. By the way, ang gamit ko pala na calcu is Canon, no, na 789 SGA transparent. So that's 513 mm. Okay. So ayan, given na nahanap na natin yung effective depth natin, no? We can actually solve now for the ultimate moment or the capacity, no? So first of all, kailangan natin makuha yung A. Yung A natin, yung depth of compression block. So, how do we solve for the depth of the compression block? Let's use the equilibrium equation na C is equal to T. No, ano ba yung C is equal to T? No? Di ba nga, meron tayong diagram kanina, no? Ayan, sige, ano lang natin, no? Pakita lang natin. In diagram natin kanina, this is your force na, na sinushow. Paano ba siya? Na lang, no, kinikerry or basta ayun, yun sa tension force. Tapos pag ganito naman yung sa compression mo. And by the way, itong depth na to is A. Ayun yung A, no? Tapos ayan, so lever arm or moment arm, since naka-equilibrium equation sila, dapat equal yan, no? Yung C is equal to T. Kasi yan lang naman yung yung pwede mong pagkuha ng moment dito. So etong distance na to is D minus A over 2, no? Ayan yung yung parang stress diagram na
Ay yung pinaka basic na ano na mga explanation siguro. Ewan ko, medyo magulo pa yon, no? Pero siguro yun ang the best way na pwede ko siya explain. Ayan. So ito, ano ba tong C na to? Ayan yung C mo, yan yung sa galing sa yan sa Whitney block, no, na kinonvert nga sa ano sa rectangle. That's 0.85 F prime C AB. Bakit AB? Eh kasi nga A times B. Ayan, no, rectangle siya. Tapos itong T mo na to, yan yung AS, oops, ASFS. Ano na? Ayan, ASFS. Oops, namatay. ASFS, no. So bakit ba't nagta-times tayo sa area, no? By the way, to F prime C mo, Newton per mm squared yan. Kasi nga MPa, no, megapascals, that's Newton per millimeter squared. Tapos itong AB mo, mm squared. So times mo yan, makaka-cancel, Newton na lang yung matitira. Same din dun sa baba. Now, AS mo ay mm squared. Ang FS mo, MPa din. So pag kinancel mo yan, Newton. Newton. Which is a unit of force. Newton. Ayun. Sige, solve na natin yung equilibrium equation, no? 0.85 F prime C AB is equal to AS FS. Ngayon kung mapapansin nyo, no, sa equilibrium equation na to, this equation is for one unknown, no? One equation, one unknown. And we have two unknowns here. Hindi natin alam yung value na A natin. Hindi na natin alam yung value na Fs natin. So, how do we solve this one, no? Since yung Fs mo nga is 600, D minus C over C. Eh, yung C mo, dependent siya sa A value. So, how do we do this? Mag-assume tayo, no? Let us assume na ang Fs mo ay Fy, no? Let's assume that value is equal to Fi na mag-yield siya. Let's assume na ang steel reinforcement mo ay mag-yield, no? So, okay lang din na kunyari lumabas sa actual steel stress mo is greater than 420. Walang problema doon, no? Ang mahalaga is mag-yield siya. So, paano yan? Dapat ang Fs mo ay equal sa Fy, no? Okay, so sige, solve natin. 0.85 times 27.9. Unknown natin is A. Then we have a width of 270. Then ang ES natin, no, apat daw na 34. So that's 4 times 5 over 4. 34 squared. Tapos, Fs, no, kasi nga, assume natin na mag-yield. Since hindi natin masasolve ito pag di tayo nag-assume. So, assume natin na mag-yield. Fs equal to Fy 420. Then, we can now solve for our depth of compression block. So, let's solve, no? Guys, calcu ko. Sabayan nyo na lang ako kung 37.9 times alpha x 270 is equal to 4 times pi over 4 34 squared 420. Okay, so ang nakuha nating A dito ay 238.2155481 mm. Store natin yan sa A. Hindi ako magra-round off, no? Para raw values tayo. At the same time, malaman nyo kung nakakasunod kayo. Okay, so yan yung A natin. Store natin sa A. Then, what do we do once we get our A value? We verify assumptions. So, how do we verify the assumption, no? We solve for the actual steel stress. So, that's yung 600 D minus C over C. Pero C kailangan mo no? So, also, pwede nating gamitin yung relationship ng A is equal to beta 1 C. And alam natin yung beta 1 natin is highly dependent sa F prime C. So, kung naalala pa yung concept, no? Beta 1, if ang value nito ay F prime C, kapag ang F prime C mo ay less than or equal to 28, ang beta 1 mo ay 0.85.
Kapag naman baliktad, F prime C is greater than 28, yun yung may formula ka na. 0.85 minus 0.05 over 7 F prime C minus 28. No? Tandaan yung formula na yan. Marami nakakalimot dyan. Ayun. And since sa problem naman na to, 27.9 yung ating megapascal or yung F prime C. So, 0.85 lang tayo. Okay? 0.85 lang. So, we can now solve for value of C. So, we can verify our assumptions. So, ayan. Alpha A is equal to 0.85 C. Then, we can now shift solve, no? Alpha A is equal to 0.85 alpha X. So, ang nakuha kong C value dito ay 280.253586 mm. Alpha B to. Store natin sa B. Then, we can now verify our assumptions actually, no? Kompleto na tayo. So, Fs is equal to 600. Ang D natin, again, is 513. Effective depth. Minus alpha B, which is naka-store yung ating C value. And also, divide mo sa C. So, we can now get our actual steel stress. 600, 513 minus alpha B over alpha B. Wait lang. Ayun, so ang actual steel stress natin ay 498.2910314 MPa. Megapascal. No? Megapascal. So, ano ibig sabihin nito? No? Nakuha nating actual steel stress. So, ibig sabihin yan, no? Ang yielding point ng bakal natin is 420. So, yes, nag-yield siya. Greater than, ayan, 420. Therefore, yield. No? Tama yung assumption. Correct? Assumption. Ayan. Bakit nasulat ko, guys? Sorry, no? Correct assumption. Pero, hindi siya greater than 1,000, no? So, anong meaning ng failure niya? This is actually a transition failure. Again, sorry sa sulat, ang pangit. Transition failure since ang Fs natin ay nasa gitna ng 1,000, which is ito yung para sa tension, and ito yung sa compression. Kapag less than na yung Fs mo sa Fy, compression. So, anong ibig sabihin yan? Anong nakaka-apekto to? Nakaka-apekto to sa ating phi factor or sa reduction factor natin para sa ultimate moment. So, yun, no? We can now solve for, since na-verify natin assumption natin, we can now proceed to solve for our, moment capacity, no? Pero, solve na natin yung reduction factor, pwede na, no? Solve na natin yung reduction factor. Yung phi natin, reduction factor natin, kung naalala pa yung formula, that's 0.65 plus 0.25 Fs minus Fy 1,000 minus Fy. Ayan, no? Ayun yung pinanggalingan niyan, no? Yung pag-transition, no? So, ayan, sige. Actually, hindi, explain ko yung concept, no? Para mas, mas maalala natin, no? Kung bakit ganito yung formula kapag transition. So, ayun, no? Dito galing yung ating reduction factor para sa ultimate design, no? So, as you can see, kapag daw dito is ang dito lang tayo titingin, no, sa graph na to. Ayan, dito lang tayo titingin sa graph na to. Ayan, basta kita niyo yung baba nung nung spiral, ayan. Diyan lang tayo titingin. Okay? Kasi hindi naman ini-spiral yung beam, no. So, ayan, diyan lang tayo titingin. Kapag daw ang strain mo or ang Fy mo is equal sa Fs, dito ka sa compression zone. Yung 0.65, no? In terms of strain kasi yan, no? Pero para mas madali, mag-in terms tayo sa steel stress. Ayan. Tapos naman, sabi dito, na kapag ang, ang Fs mo is equal to 1,000,
or greater than or equal to 1,000, dito ka sa 0.9. Ayan, 0.9. Tapos, kapag naman sa ano ka daw, sa compression zone, 0.65. So, ito kasi yung value, no? Kapag, ito kasi yung line na to, as you can see, ito yung transition. So, ano kasi yan, no? Since linear lang to, actually, ano lang to, linear interpolation, no? Pero mas madaling formula is, ito. Ayan. So, ang sinasabi kasi niyan, no? Kapag lalong tumataas yung steel stress mo, tumataas din yung reduction factor mo. So, kunyari, eto, no? Kunyari dito, ang ano mo, 800. Sabihin natin dito, 800 to. So, somewhere dito, may value yan, no? Sorry again sa drawing ko, guys, no? Pero I hope you get the concept. Somewhere dyan, may value dyan. Tapos, kunyari dito, pag 500 yung FS mo, somewhere din dito, may value yan dyan, no? So, yun yung concept, no? Actually, based to sa NSCP and also ACI, no? As the reference of NSCP. So, ayun, no? Kapag nasa gitna, yun nga, again, pag nasa gitna yung FS mo ng, ano, ng FY, saka ng 1,000, doon mo mapasok ang transition zone. At the same time, at a specific steel stress, merong specific na reduction factor. So, ayun, no? Going back to sa ating problem, ayun yung formula, yun yung pinanggalingan nun, no? But actually, linear interpolation lang talaga siya, pero pero formula na lang tayo, no, para mas madali. Ayan. So, actually, hindi ko rin alam paano siya interpolate, pinabisado ko lang yung formula, no? So, 0.65 plus, by the way, no, store pala natin tong FS natin, kailangan natin yan, store natin sa C. Store natin sa C. So, that's 0.25. FS mo ay nakastore sa C minus FY mo na 420 divided by 1,000 minus FY mo na 420. So, let's solve for the reduction factor, no? I'll be solving on my end. 0.65 plus 0.25. Alpha C minus 420 over 1,000 minus 420. So, na-solve ko na reduction factor ay 0.683746134. And i-store natin to sa D. Store natin sa D. Ayan. So, ayan, compute na tayo. Since tama yung assumption natin, no? Tama rin yung ating A value. Yung value na A natin, no? Solve na natin yung ating nominal. Nominal tayo. MN. So, ang nominal moment capacity mo, gamitin natin yun sa compression ng concrete. So, that's 0.85 F prime C AB D minus A over 2. Ayan. So, 0.85 F prime C is 27.9. We have an A value. Store yan sa A. Times mo dun sa width. 270 mm, guys. 270 mm. 270. Tapos, ang effective depth mo, 513 minus A over 2. So, we can now solve for the nominal moment capacity. So, that's 0.85 times 27.9 times alpha A times 270. Alpha A, doon nakastore yung ating A value. Times 513 minus alpha A over 2. Na-solve ko ay 600.8062013 kilonewton meter. By the way, no, divide nyo na lang to sa ano, divide nyo na lang to sa times 10 raised to 6. Kasi ito ay naka-Newton mm, no? Bakit Newton mm? F prime C mo, Newton mm squared. Tapos 10 times mo sa AB, area to, mm squared. Cancel, cancel. Tapos, etong D minus A over 2, this is mm. Yun yung lever arm natin, di ba? So, sorry, di ko nagamitan ng ibang kulay, no? Pero I hope you get the concept. Ayan. So, divide mo sa times 10 raised to 6 para maging kilonewton meter. So, ayan. Store natin to sa letter E. Letter E. Ayan. So, paano yung VMN? No? Apply mo lang yung reduction factor na nasolve mo. So, ano tayo, no? Ang reduction factor natin nakastore by the way sa letter D. So, ano lang yan? Letter alpha D times alpha E.
Then, ma-solve natin na VMN ay 410.80 kilonewton. Ni-round up ko na, kilonewton meter. So, ayun yung ating, final answer. 2 decimal places, no? So, ang tamang sagot ay 410.80. So, tama tayo, no? Tama. Tama si Tropa. Tama yung pagka-solve niya, no? So, ayun, kaya kulay green, no? So, ayun, no? Yun lang naman yung pag-compute ng ultimate moment capacity pagdating sa isang, reinforced concrete beam na singly reinforced, no? So, siguro isa pa tayong problem, no? Isa pa tayong problem. Ayun, no, solve tayo ng another problem, no, ng single reinforced, no. Siguro next time na yung doubly, hanap ako ng mga problem doon na tama ako, no. Kasi para may tama sagot. Ayan. So, ayan, single reinforced beam na naman ulit, no. Single reinforced beam na naman yung given natin. Drawing natin para mas maganda. See, ito yung beam section natin. Now, we have here, excuse me, sabi is, wait lang, ito ba yun? Hindi ba? Kala ko pareho lang. So, ayan, 280 mm yung 28 cm, no? Lagyan natin 280 millimeters. Tapos, meron kang height na 52 cm, that's 520 mm. Tapos, given daw tayo ng F prime C na 23 megapascals. We're also given an Fy na 420 ulit. 420 megapascal. 420 megapascal yung given natin na Fy. Tapos ayan, drawing natin yung reinforcement ng singly daw. So isa lang, sa baba lang. Paangit talaga ng drawing. Wala tayong magagawa diyan. Dito yung effective depth, no? Hindi tayo given, pero don't worry, makukuha natin yan. Tapos, ang reinforcement daw natin ay 16 mm. 16 mm. So, ayan. So, una sa lahat, kunin natin effective depth natin, no? So, alam na natin yan, no? By heart. Dapat alam natin yan by heart, yung effective depth na yan. So, that's height na 520 minus concrete cover natin. Again, concrete cover natin hindi specified sa problem. So, we will assume na gamit natin minimum. Gamit natin minimum na 40 mm. So, that's 20 minus 40 minus diameter ng stirrups. Again, diameter ng stirrups natin ay 10. Tapos, we're given a main diameter bars na 16. So, that's 16 over 2. Effective depth natin, no? Computing ko lang ulit. Gamit ko yung calculator ko. Canon ba naman? 16 over 2. 462 mm. Ang ating effective depth. 462 mm. So, nakuha na natin effective depth natin, no? We can now solve for A value, no? By the way, sa problem, hinahanap ulit ay ultimate moment capacity. So, that's VMN. VMN ulit, no? VMN ang hinahanap. So, first things first. Kunin natin ang ating A value. Paano natin kukunin ating A value? Equilibrium equation of C is equal to T. Hindi ko na pala drawing guys yung no? Yung mga stress, mga forces, no? So, ano lang to? Ano na natin to? Freestyle. 0.85 F prime C AB is equal to AS FY. FY yung gagamitin natin kasi i-assume natin na mag-yield. Assume natin na mag-yield para ma-solve natin yung A, no? So, yun. Salpak na natin yung mga values, 0.85. Ang F prime C natin ay 23 megapascal. Tapos, unknown natin yung A. Tapos, given tayo ng depth, main depth tuloy, width na 280. Tapos, ang AS natin, sabi, 16 mm. 16 squared. 16 yan, squared. Tapos, FY mo, 420. So, ayan. Solve natin si A, no?
0.85, 23, alpha x as our unknown, 280 is equal to 5 times pi over 4, 16 squared, 420. Shape solve, no? One equation, one unknown. Ano nakuha natin na AI? 77.1337327 mm. Alpha A. Store natin sa A. Store natin yan sa A. Then, we can now verify if totoo bang nag-yield ang ating bakal. Now, verify. Verify yung assumption, no? So, gamitin natin yung Fs na formula. Again, that's 600. Effective depth natin ay 462 minus C over C. And napapansin nyo, wala pa tayong C, pero makuha natin yan. Para natin kukunin yan, A is equal to beta 1C. And again, since ang F prime C natin ay 23, which is nakadepende yung beta 1 doon. So, F prime C is 23, therefore ang beta 1 natin, 0.85. Gets yun? Gets yun ha? Gets yun. So, 0.85. So, therefore, alpha A is equal to 0.85 alpha C. Alpha C by C. So, makuha natin yung C dyan, no? Shape solve. 0.85 alpha x. Ang nakuha ko dito sa aking calculator ay 74556785 mm. Store natin to sa B. Shape store B. Okay. So, pwede natin salpakan to, no? 600 462 minus alpha B over alpha B. Then we can now get our Fs. 600 462 minus alpha B over alpha B. Ang nakuha ko dito na Fs ko ay 2454 MPa. So anong meaning nito? No? Since this is greater than Fy, tama yung assumption natin na yield. So nag-yield siya. So, ano ibig sabihin yan? Masaya ka ngayon. Nakadila ka pa. No? Nakaasar ka pa niyan. Tapos, ito, greater than 1,000. So, therefore, di ka na magsusolve ng reduction factor. 0.9 na yan. 0.90 na yan. No? Tension controlled, pare. Tension controlled. Phi factor mo 0.9 kasi greater than 1,000 yung actual mo na steel stress. Oh. Gets yun? Kung bakit nangyari yun? Pwede na may explain. Ayan. Dito yan, no? Kasi Fs mo greater than 1,000. Ito yan, no? Kumbaga, nandito na yung 2,000 eh. So, 0.9 na yan. 0.9 pa rin, no? Ito, 0.90. Yan. So, yun. So, we can now solve for the nominal. Nominal tayo. Nominal muna. Ang nominal mo na, gamitin natin naman yung T. No? Sige na, drawing natin to. Gamitin natin yung tension, tension steel sa pag-compute ng ating nominal moment capacity. Ayan. Ito yung moment arm. This is D minus A over 2 by the way, no? Ayan. So, MN mo, gamitin natin yung sa steel. So, that's AS. Since nag-yield siya, no? Gamitin natin FY. Kasi nag-yield siya greater than Fy yung yung steel stress. Pero kasi hindi mo gagamitin 'yan. No, ba't di mo to gagamitin? Kasi nga 420 lang yung capacity nung bakal mo eh. So pag nilagay mo diyan 2454, yari ka. Sobrang laki nun. Hindi yun yung totoo niyang kakayahan, no? Tapos D minus A over 2 lang yan. Lever arm. So, sige, mag-unit analysis tayo para malupit. So, that's 5 times pi over 4, 16 mm squared. Ang Fy mo na gagamitin ay 420 Newton per mm squared. Tapos, lever arm ka. Ang effective depth mo ulit ay 462 minus, ang A mo na-store sa letter A over 2. So, ang nominal moment capacity mo, sige, calculate tayo. 5 times pi over 4, 16 squared.
420, tapos 462 minus alpha A over 2. Nakuha ko dito ay 178.7861943 kilonewton meter. Store mo na lang sa ano yan, sa C. No? Store mo na lang sa C. Tapos, paano yung PMN? PMN, mag-apply ka lang na reduction factor, no? Eh, reduction factor natin, 0.90. So, that's 0.90 times mo sa alpha C. Therefore, ang PMN mo ay 0.9 times alpha C, 160.91 kilonewton meter. Na, box mo. Pagka box mo, pwede mo na ipasa yun sa proof mo. 160.91, tama tayo, no? 160.91. So, therefore, ano ka na, 2 points ka na sa quiz. Tama yung una mo kanina, tapos tama yung ngayon, 2 points ka na sa quiz, no? So, ayun lang, no? Pinagkaiba ng problem na to dun sa kanina, ito tension control to, no? Ayun. Sige, solve pa tayo ng isang problem, no? Tignan natin, no? Yung medyo kakaiba. Kasi ito, ano to? Pang grade 2. Ayun, solve tayo ng ano, ng doubly, no? Introduction lang, analysis ng doubly. Tama ulit tayo dito, no? So may ano tayo, may correct answer tayo na susundan, no? So again, no, determine the ultimate moment capacity of the given section. So pag sinabing ultimate moment capacity, again, no, that's VMN, ultimate moment capacity. So by the way, ano tong D prime na to, no? D prime sinasabi. So given ano na drawing na, so lagyan na lang natin ng mga value. So doon muna tayo sa alam natin, no. Given tayo ng ano ng effective depth, hindi pala tayo given na effective depth o given tayo. Determine the ultimate moment capacity. Ayan. So D prime, ano yung D prime na yan? Ito yan. By the way, yung D prime is yung distance ng ng compression bars o yung ano mo, yung A prime S mo sa ECCF, no? Saan lagi ang ECCF ng beam? ECCF ng beam lagi sa taas. Kasi yun yung magko-compress, no? Yung baba yung magte-tension. So, ayan, ang ating ang D prime natin ay 68 mm. Sabi rin dito pala sa problem, no, given tayo ng D, given tayo ng na effective depth kasi given tayo ng steel cover. At ang steel cover na to, guys, ito yung para makuha natin effective depth, that's yung H minus SC. So steel cover na yan, no. Yun na yung parang pinaka-cover nung centroid nung tension bars sa baba. So ayun na yan. Pag ganyan, giving ka na ng steel cover, di mo na i-compute yan, no. Hindi ka na magma-minus minus. Isa na lang ma-minus mo. 68 daw to. 68 mm. So ayan, D prime 68, D effective depth 68 to. So ibig sabihin na effective depth mo wala dito. Ganda natin yung drawing, no, para maintindihan. So mangyayari 550 minus 68. So 482. 482 yung natin effective depth. Tapos yung yung effective depth naman ng compression bars 68, no? 68. So given tayo dito na 527 para sa tension bars and also tatlong 17 mm sa compression bars. So hinahanap ultimate moment capacity, no? So paano ba 'to? Paano ba 'to? Paano ba 'to solve? Ganun lang ulit, no? Mag-aano ka lang, mag-equilibrium ka lang. Pero na bago, meron ka ng compression steel. So, paano ba yan? Sige, drawing natin na para mas mas ma-appreciate natin yung problem. Drawing natin. Drawing natin. Ito yung ating tension bars. Sibay natin yung kulay ng compression bars. Dilaw na lang, dilaw. Ayan. So, ito yung effective depth mo. Effective depth mo ay 482. Na-compute natin yan, no? 482. Tapos, dito naman, D prime.
Given tayo ng D prime na 68. 68, no? So, ano lang ulit yan, C is equal to T, no? Pero ang nagbago dito, dalawa na yung compression mo. So, ano yung tsura nun? Drawing natin. Dalawa na siya. So, ito na yung para sa C ng concrete. So, compressive strength ng concrete, CC. Tapos, meron ka pa dito na CS. Nadagdagan ka. Oops. Nadagdagan ka CS. Ito, wala naman tong pinagbago. T pa rin to, no? So, ayun. Drawing natin yung kanya-kanya nilang lever arm or yung moment arm. So, ito, D minus A over 2. Kasi bakit? Diba A to? A yung A mo. Oh. Kalahati niyan, doon nag-a-act sa centroid doon, yung sa centroid ng concrete mo, doon nag-a-act yung force niya. So, that's D minus A over 2. Eh, paano naman yung sa compression na ano? Compression ng steel. Madali lang yan. D minus D prime. Kasi bakit? Eh, di ba ito, D prime to? D prime. Oh. Tapos ito, boto effective depth, yung blue. Oh. Tapos i-minus mo yung D prime. D minus D prime. Yun na yung moment arm mo, no? So, yan, pwede na tayo mag-solve. Ano equilibrium gagamitin natin? Tatlo na yung force. C is equal to T pa rin, pero dalawa na yung C mo. Nahati na sila sa dalawa. So, mangyayari, no, that's CC plus CS is equal to T. Ayan na yung main equation mo. Yan, ano ba tong, CC? Yung pa rin yun, yung kanina, no, yung 0.85, F prime CAB. Plus, ano tong CS? Pareho lang din yan ng tension bars. Pero, ang pinagkaiba is A prime S na siya. Tapos FS. By the way, sa approach ko pala, no, turo sa akin ng prof ko. This is for the exact approach, no. Sa board exam siguro or sa ibang reference mapapansin niyo, hindi na nila mina-minus yung concrete, no, yung displaced concrete. Pero dito sa mga problem natin, kahit sa dumating tayo siguro ng column, magma-minus tayo ng 0.85 F prime C is equal to T. So that's ASFS lang din. So ano tong 0.85 F prime C na to? Classmate. No, ano yung 0.85 F prime C na classmate na yan? Ito lang pala yan. Oops, ulitin natin. Ano yung classmate? 0.85 F prime C. Ba't sa libro iba naman? Wala. Ito yung displaced concrete. Displaced concrete. Sa concept ng displaced concrete, bakit tayo nagba-minus ng 0.85 F prime C? Kasi guys, no, kung mapapansin nyo, itong compression bars natin, nakapaloob siya sa concrete area. Ito yan, concrete area to. Concrete area pa yan, oh, yan. So, magma-minus tayo ng strength ng concrete dyan. Dun sa, para makukuha natin sa, sa FS, no. Mas exact yung approach na yon kasi ganun talaga yon na pag sa tinignan mo yung stress block is nadi-displace yung concrete doon sa bakal na yun. Unlike dito, wala na to eh, wala nang concrete dito eh, no. Sa part na to, wala nang concrete diyan. So wala ka na yung ma-minus, no. Hindi na rin naaabot diyan yung yung area mo ng or yung depth mo ng compression block. No? So ganun yung pagkakaintindi ko sa displaced concrete, no. Ba may iba kayong understanding, share nyo na lang sa akin, no, para mas mapadali. Pero ganun yung pagkakaintindi ko. Yan yung displaced concrete na mina-minus natin. Okay, sige. So, pwede na tayo mag-solve actually, no? Ayan. So, paano natin solve to? Ayan ulit, no, mapapansin nyo, 2 equations, 2 unknown. Actually, 3. F prime S to, no, guys? F prime S. Kasi ito yung sa compression. So, 3 unknowns, 1 equation. Di natin masosolve yan. Paano natin sasolve yan, classmate? Fs. I-assume natin na mag-yield. Assume yield. Palitan natin ng Fy. Ganon din yung gagawin natin sa F prime S. I-assume natin na mag-yield yan, no? So, hindi naman sinabi sa problem na iba yung yielding strength nung tension bar sa compression bar. So, assume natin na ito, yung Fy na to, para to sa parehong bakal, no? Para sa parehong bakal 'yan. So, ito, assume din natin na mag-yield, no? 2 equations, 2 unknowns, 1 equation. So, 3 unknowns, 1 equation. So, ito, assume din natin na mag-yield. Assume yield. Palitan natin ng Fy. Ganon din yung gagawin natin sa problem na iba yung yielding strength nung tension bar sa compression bar. So, assume natin na ito, yung Fy na to, para to sa parehong bakal, no? Para sa parehong bakal 'yan. So, ito, assume din natin na mag-yield, no?
Assume yield FY. Pwede na natin salpakan ng mga values natin. So that's 0.85. Ang F prime C mo, by the way, na given ay 24. Unknown natin A. Tapos, yung B natin, yung beam width natin is 250 mm. 250 mm. 250 mm. 250 plus A prime S mo, yung area ng compression bars. So that's 3 times pi over 4, 17 squared. Then F prime S mo, since assume natin na mag-yield, 420. Tama ba? 420. 420 gagamitin natin. Minus 0.85 ng 24 is equal to, ang tension bars mo ay 527. So that's 5 times pi over 4, 27 squared. Times po ng Fy niya, kasi assume natin na mag-yield again, 420. Then we can now solve for A. So sige, sabay-sabay tayo mag-solve, no? So that's 0.85 times 24 times alpha x times 250 plus 3 times pi over 4, 17 squared, 420 minus 0.85 times 24 is equal to 5 times pi over 4, 27 squared, 420. So, pwede natin shape solve, no? Ang nakuha ko sa akin ay 182.4043807 mm. And store natin to sa letter A. Store natin sa A. So, once na nakuha natin letter A, we can now verify our assumptions. Next step ay verify. So, unahin natin yung sa main bars or sa tension bars. So, that's 600 D minus C over C. No? So, that's 600. Ang effective depth natin, by the way, ay 482. 482 minus, di natin nakuha yung C pa, no? Pero pwede natin masolve yan. Gamitin lang natin yung favorite natin na A is equal to beta 1C. A is equal to, ang beta 1 natin dyan, 0.85 kasi, ang F prime C natin less than 28. So, that's 24 kasi, so 0.85 lang. 0.85 C. Then, we can now solve for C. No, shape solve lang ulit. Classmate. 0.85 C. 214.593389 mm. Store mo sa B. Store mo yan sa B. Yan. Tapos, balik tayo dito, no? We can now solve for the actual steel stress. So, using this equation, no, we can now solve for the actual steel stress. Ang lumabas dito, para sa Fs ay 747.6650019 MPa. Store natin to sa C. Explain ko mamaya kung bakit, no? So, basta store muna natin. So, F prime S, no? Check natin kung nag-yield din yung natin, yung compression bars. So, ang formula niyan, 600 C minus D prime over C. No? So, 600, ang C natin, no? C ay nasa store sa B minus D prime. Ano yung D prime natin? Given yan sa problem, 68. 68 divided by alpha B. So, ayan. Pwede na natin solve ulit. 600 alpha B minus 68 over alpha B. So, 409.8729873 MPa. So, bakit yung Fs ko na sa main bars in-store ko. Tapos yung F prime S ko hindi ko in-store.
Mali, dapat hindi mo yan i-store pareho. Kasi bakit, no? Explain natin. Yung Fs mo is greater than Fy. Therefore, nag-yield yan, no? Nag-yield. Tama yan, nag-yield. Tama yung assumption mo for the main bars, na tension bars, na greater than Fy sila or equal sa Fy, na nag-yield sila. Tama. But then again, yung F'(S) natin, no? Less than Fy. So, therefore, non-yielding condition to. Non-yielding. Non-yielding condition. Therefore, mali yung assumption mo. Wrong assumption. So, ano ibig sabihin niyan? Anong gagawin natin? Wrong assumption. Kahit tama yung unang assumption mo para sa sa Fs ng main bars, kaso mali ka sa compression bars, i-revise mo yan pareho, no? I-revise mo yung whole equation. Di pala pareho, but the whole equation. So, ano ibig sabihin nito, no? Although mali yung assumption mo, tama yung nature ng bakal na hindi sila nag-yield to, ito hindi nag-yield. Mali lang yung value mo. Mali lang yung value mo ng A dito. So, ibig sabihin nito, yield yan. No? Ito not yield talaga yan. Yan yung nature ng bakal. Kaya mo i-revise yung assumption mo kasi mali yung A value mo dito. Mali yung A value mo na yan. So, paano gagawin? Paano yung revision, no? Ngayon natin. So, again, coming back from the formula of CC plus CS is equal to T, no? 0.85. Ang F'(C) mo, 24. A, unknown mo pa rin yung A. Tapos, 250 yung beam width mo. Plus, since mali yung assumption mo for the compression steel, yun yung re-revise mo, no? So, paano mo i-revise yan? So, AS times 3 times pi over 4, 17 yata, no? 17 squared. Tapos, since mali yung assumption mo, para ma-solve mo yung actual steel stress, gamitin mo yung 600 C minus D prime, C minus D prime over C. Tapos, minus mo yung 0.85 ng F'(C) mo, 24. Is equal to AS mo, 5 times pi over 4, 27 squared. And tama naman yung assumption mo kanina, nag-yield siya. So, tama na yun na nag-yield talaga siya. Iba lang, yun yung nature ng bakal, but mali lang yung value na nakuha mo. So, yan. Papansin nyo, no? A sa C, 2 unknowns, 1 equation. So, isa dyan dapat i-convert mo. May relationship sila, di ba? A is equal to beta 1C. So, ang gawin natin, no? I-convert natin yung A. Gawin natin tong, oops, ang kapal. Gawin natin yung A na 0.85 C. No? Gawin natin yan. Then, we can now solve for C. Solve natin yung C. 0.85. Ito pala yung whole equation, guys. No? 0.85 times 24 times 0.85 C times 250 plus 3 times pi over 4, 17 squared, 600 C mo. By the way, D prime mo 68. 68, no? So, C, unknown, minus D prime 68, divided by alpha x, which is yung C, na unknown natin, times 24, is equal to 5 times pi over 4, 27 squared, 420. Medyo mahaba lang na ship solvent to, no? And kung kanon pa calcul nyo, ano na ba yan? So, yun, ang bilis lang, 215 yung nakuha nating C. 990.9022 mm. Store natin to sa alpha A. Kasi, mali yung values natin kanina, so wala na rin yung gamit, no? Store mo yan sa A. Then, makukuha mo yung A value, no? Yung relationship nila, A is equal to beta 1C. So, paano yung A? Beta 1, 0.85 yun. 0.85. Tapos, alpha A. Maka may A value mo, 183.5922669 mm. Pwede nating i-store to sa B. Shift store mo sa B.
Okay. So, verify na natin, no? Verify natin ulit kung kung tama na ba this time, no? So, Fs is equal to 600. Ang D mo, effective depth mo ay 482. Minus, C mo nakastore sa A over A. So, therefore, ang Fs mo ay 600, 482 minus alpha A over alpha A. So, 738. This is the actual steel stress, no? With the correct revisions. So, we can now store this to letter C. Mamaya explain ulit natin, no, kung bakit in-store natin yung Fs but not the F prime S. So, 600, that's C minus D prime, no? Over C. So, alpha A, nakastore sa yung C mo, D prime 68, divide mo sa C, nakastore sa A. So, therefore, ang F prime S mo, 600 alpha A minus 68 over alpha A. 411, no? 411 MPa. Di ko na boboin kasi hindi naman siya nag-yield. Never mind, kailangan natin yung whole value. 411.1031549. And also, since non-yielding siya, again, mali ako kanina, store natin yan sa D. Store natin sa D. Okay. So, ni-store natin yung dalawang value na Fs. Bakit, no? When computing for the reduction factor, nagbe-base tayo sa tension bars. When we compute for the reduction factor, the P factor, we are basing it to the tension bars. Okay. So, ayun. Doon ka nagre-rely ng reduction factor mo kasi yun yung mahalaga, yung tension bar sa baba, no? Hindi ko naman sinasabing hindi mahalaga yung compression bars, but based sa code, doon ka nagre-rely ng P factor. Then, itong F prime S na to, since non-yielding siya, no? Ito yung gagamitin natin mamaya para sa computation ng moment capacity. Okay, so we can now actually compute for the, for the phi factor muna, no? So, phi factor mo, again, the formula is 0.65 plus 0.25 Fs minus Fy divided by 1,000 minus Fy. So, therefore, ang P factor natin, 65 plus 0.25 alpha C minus 420 over 1,000 minus 420. So, ang compute natin P factor ay 0.787476416. Store natin to sa letter E. Ayun. So, we can now compute with the moment capacity, no? Moment capacity ng ng ating beam section. So, pwede ka naman mag-take ng moment diyan, no? Sa either sa T or sa CC or pwede rin sa CS, no? But for simplicity, since same ng direction yung CC and CS, mag-moment na lang tayo sa T, no? Kasi kapag nag-moment ka sa CC, opposite forces 'yan, no? Magma-minus ka pa. So, doon na lang tayo sa madali. Puro plus lang, no? CC. Saka CS. So, ayan. Okay. So, nominal moment capacity CC D minus A over 2 plus CS D minus D prime. So, ang CC mo again is 0.85. Ang F prime C mo again is 24 megapascals, no? Pwede by F prime C. Ang A mo nakastore sa B. AB. No, AB. What is B? Yung beam width. Again, beam width natin, 250 mm. Tapos, moment arm ka. Ang moment arm mo ay 482, which is effective depth minus A over 2 plus CS natin. Ano yung CS natin? Yun yung A prime S saka Fs. So, A prime S mo ay, that's 3 times pi over 4 ng 17, right? 17 squared. Tapos, ang Fs mo,
or F prime S mo is 411 lang. So that's D minus yung displaced concrete. Tapos lever arm or yung moment arm, that's 482 minus D prime mo na 68. So we can now compute for the MN. Here's the whole equation, no, para sabay tayo makapag-compute. 0.85 times 24 times alpha B times 250 times 482 minus alpha B over 2 plus 3 times pi over 4, 17 squared times mo sa alpha D, which is yung F prime S, minus mo yung displaced concrete, tapos 482 minus 68. So, na-compute natin ay, by the way, no, divide nyo po lang muna sa times 10 raised to 6. So, 475.498735 kilonewton meter. Then, we can now compute for the VMN by applying refraction factor na nakastore sa ating letter E. So, letter E times mo sa value na to. So, i-store na lang din natin, no? Store natin sa F. So, therefore, ang ating VMN ay 374.44 kilonewton meter. So, box mo na yan, no? Pagka-box mo, pasa mo na sa prop mo. Kasi, tama yung sagot mo, 374.44, no? So, ayun lang naman siguro muna for now, no? Let's discuss the design of the singly reinforced and also design ng doubly reinforced next video. So, ayun, no? Yun, I hope malinaw naman yung pagka-explain ko. Medyo magulo siguro, pero I hope this is helpful to you. And solving for the capacities, no? Analysis pa lang yung types ng problems natin ngayon. So, ayun, next video, we'll tackle about designs. Okay, so, ayun lang. Thank you for watching. Okay, kapag may tanong kayo or may correction kayo, just comment in the comment section. Okay, thank you.